Hello guys, sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-config or set up ng Wi-Fi hotspot system. Bago po muna, unahin po natin yung sa Microtech side. Bali pong mga kailangan natin, mag-download po, kung wala pa po kayong Winbox, mag-download po muna kayo. Dito po, search na lang yung Winbox. Hanapin nyo lang po yung sa Microtech na website. Then, ito po yung sa Winbox nya. Ito po yung sa itaas po yung beta version. Dito po select natin yung 64 beta. Yan po. Ayan na po siya. Sa akin kasi na download ko na, ito na po. Okay, open natin. Then dito po, kasi dalawa yung Microtech dito. Ito po yung sa main ko. Ito po yung ating i-config. Pasokin muna natin. Okay. Ayan na po. Meron na pong kasing config ito. I-delete ko na lang para makita nyo po kung paano sa simula mag-config. Reset configuration. Ayan po. No default configuration. Yan, reboot. Magdi-disconnect po yan. Wait lang natin. Ayan na po. Wait lang muna sandali dahil nagre-reboot pa yung ating Microtech Hoplite. 2,000 years later. Okay. Alisin natin yung password kasi nag-reset tayo. Ayan po. No password muna, connect. Ayan po. Dito po ilagay na lang natin yung bago nating password. Okay, change now. Ayan na po. Kung napapansin nyo yung clock, dahil nag-reset tayo, ito yung pinaka default nyang clock. Ayan po, January 2 1970. Una natin gawin dito po sa interfaces, ito yung Ether 1. Lagyan natin ng label para hindi tayo malito. Caps lock ko na lang, caps lock ISP. Ayan po, Internet Service Provider. Diyan po sa Ether 1. Ether 2, gawin nating EP or Access Point. Ganon din sa number 3, EP rin. Dito po yung EP, dito natin i-connect. Tapos yung sa Node MCU, dito po yung Ether 4, gawin muna nating LAN para po sa mga local area network katulad ng laptop or PC. Okay na po yan. Bali punta na po tayo sa bridge. Gagawa tayo ng bridge. Okay, ito po bridge plus gawin natin itong hotspot, apply. Gawa tayo ng bridge 2. Gawin nating LAN, local area network, apply, then okay. Tapos po punta ka sa ports. Ayan po, katabi na ng bridge. Plus, dito po, ilagay natin yung Ether 2, yung EP. Tapos, bridge hotspot. Apply, then okay. Plus, Ether 3, EP. Bridge hotspot. Apply, okay. Ayan po, dalawa na po yung EP natin. Ayan po, kung napansin nyo, merong nag-detect po ng designated port kasi nakakonect doon yung EP kong root access point. Dito po last na lang po, mag-add ka ng LAN, tapos bridge LAN para po yan sa laptop or PC. Dahil wala pang connected dyan, yung status nya is disabled port. Okay. Susunod naman natin, maglagay muna tayo ng connection sa ISP, IP
DHCP client. Then dito po sa plus, ayan po, nakaset na po sa Ether 1 ISP. Apply. Tingnan nyo po dyan, mayroong labas dyan. Ayan po, bound na po, connected na po. Okay. Kung pasukin natin yung terminal, lagyan muna tayo dito, admin, tapos yung password. Meron na po yung mapping na po yan natin yung Google DNS. Ayan po, nagpiping na po siya. Ibig sabihin, connected na po yung sa ISP. Okay. Sunod po natin gawin, lagyan natin ng punta tayo sa firewall, IP firewall. Dito po sa NAT plus, tapos dito sa general, yung chain po, source NAT. Tapos sa out interface, lagay natin yung Ether 1 ISP. Tapos dito sa action, masquerade. Ayan po, apply, then okay. Ayan na po, pumasok na yun. Okay. Next po, lagay tayo ng mga IP addresses. IP addresses. Dito po natin lagay yung IP ng mga hotspot. Dito po yung sa pinakauna, pwede nating ilagay yung IP ng mga hotspot. Ayan po yung common na IP na ginagamit. /24. Tapos dito sa interface, hotspot. Ayan po. Tapos apply. Okay, ayan na, lumabas na po siya. Tapos yung sa LAN, dito pwede nyo paiba-iba tayo ng ng LAN. Sa akin po, ito po yung number na ginagamit ko. Pwede nyo ring ibahin yung sa inyo. Ayan po, dahil po LAN, ilagay natin sa LAN, then apply. Ayan po, lumabas na po sila. Okay na tayo sa ating IP addresses. Punta na man tayo sa IP DHCP IP server DHCP setup. Ito po, ipagilid lang muna natin yung isa. Ayan po, ang iset natin sa hotspot. Ayan po, next, dito po gawin nating 20. Bali ganito po yun, ang 20 to below, yung mga 10 or 11, reserve yan para sa mga node MCU. Yung 15 to 19, reserve yan sa access point. Kasi ito yung lalabas sa ating EP para hindi mag-conflict yung mga connection. Bali, reserve lang po yung below 20. Ayan po. Next. Ayan na po. Hotspot. Plus ulit tayo. Dito po, DHCP ulit tayo, setup. Then, LAN. Next. Ayan po yung IP kanina na ginawa natin. Tugma po dyan. Next. Dito po, wag na nating galawin. Okay na po yan. Kasi, para po ito sa mga laptop or PC. Next. Pwede din yan ang ibang gadget na mayroong LAN capability. Okay. Ayan na po. Mayroon na tayong bridge hotspot at LAN sa may DHCP setup. Okay. Punta na rin tayo sa IP pool. IP pool. Ayan po. Kung napapansin nyo, nag-generate na po siya.
Baling gagawin na lang natin para hindi kayo malito. Ito pong IP na ito, sa hotspot po ito. Rename na lang natin ito ng hotspot. Ayan po. Tapos yung sa LAN, ganon din po, LAN. Apply, then okay. Nalagay na natin. Sunod po, punta tayo sa IP hotspot. Dito po sa servers, punta kayo dito. Tapos ito po yung hotspot setup, pindutin nyo po. Ayan po, lumabas. Okay, pakita ko lang sa inyo dito. Tapos palitan nyo po yan ng hotspot, bridge hotspot. Ayan po, sundan nyo lang po na mabuti. Next, ayan po yung IP ng hotspot. Ayan po, ito po. Tapos next, ayan po, nilagay natin kanina na 20. Ayan na po siya. Dito po, ayan 20. Kung tingnan nyo, tugma po yan. 20, then 10 to 254. Next, dito na lang. Dito, dito maglagay tayo ng Google DNS. Yung 8.8.8. Tapos, drop down 8.8.4.4. Ayan na po. Next na lang po. Ayan. Kung napansin nyo, nag-generate po yung Microtech dito po. Ayan na po. Kanina po wala kasi yan. Tapos sa files, nagkaroon na po ng files. Ito po yung files, kanina wala po ito, kaso hindi ko lang napakita. Microtech po nag-generate nyan. Bali yan yung pinaka default ng hotspot na portal ng Microtech. Okay, malapit na pong matapos. Next po, i-close muna natin yung iba kasi madami na, para hindi tayo magkamali dito or malito. Ayan, close muna natin. Punta tayo sa IP hotspot server profiles. Dito po yung default. Ayan po. Check na po yung HTTP path. Ayan po, ganyan na pong setting, then apply. Ganon din po dito sa isa, apply. Tapos po dito po sa user kanina, ito po yung dito may lagayan tayo ng password yan. Mamaya i-demo ko po sa inyo. Yung default, wag muna nating galawin to. Wag nating rename yan, default yan. Dito po sa address pool, ilagay natin yung hotspot. Ayan po. Tapos dito po maglagay tayo ng value. Halimbawa 5 Mbps, 5M slash 5M. Yan pong pinaka default, wag muna nating galawin dyan. Okay, dito po yung script. Sa next video, dito natin lagay yung 1.5 script na on login at on logout. Okay, next video lang po yan, para wag kayong malito at hindi masyadong mahaba. Okay muna natin. Ayan po, naka 5 Mbps po, 5M. Dito naman po, subukan natin yung lagay natin ang password. Lagyan na muna. Sensya na po sa aso, meron kasing mga pusang nag-aaway sa labas.
lagyan natin ng password dito. Sample natin yung password is 1234. Admin yung username para matest natin. Ito po yung profile, palitan, default na po. Ayan. Okay, apply natin. Ayan na pong password, 1234 lang. Pwede nyo ring palitan yan para hindi kayo mahack. Ito po ay demo lamang. Pwede nyo pong palitan kung anong gusto nyong password. Okay. Pwede na tayong mag-test. Pero bago muna yan, lagyan muna natin ng dito po sa system, ilagay muna natin yung SNTP client. Enable nyo po ito. Tapos meron dito akong script, i-share ko rin ito sa ilalim ng link dito po. Okay, ito po, kapiin lang natin. Dito po yung primary NTP server. Ayan po, copy, then dito po i-paste natin, Control V. Ayan po, para makita nyo po. Ayan, copy, then right click, then paste. Ayan po. Tapos yung ganon din sa, ayan po, may tutorial naman, makikita nyo. Server din is name. Ayan po, copy uli, tapos paste, tapos drop down, copy, paste. Ayan po, wag na natin ito kopyan kasi nandito na. I-apply ito po para mag-correct yung clock dito na sigurado, kasi pag nagkamali yung clock dito, mag-i-error ka. Kasi pag ang Microtech pag may internet or nag-online siya, nadidetect niya yung SNTP. Ayan po, ito pong asiapol.ntp.org. Okay, pwede na tayong mag-testing kung gumagana ang ating ginawa. Kung matatandaan nyo, naglagay ako ng limit na 5 Mbps. Okay, testing natin. Kasi pag tama ito, pag magbabay na tayo sa ating Node MCU, successful agad yan. Okay, testing natin. Kasi nakalan ako, magdi-disconnect muna ako. Try natin sa pasukin yung access point. Ito po, ang bali PC lang po ginagamit ko, kaso mayroon akong Wi-Fi USB na kinonect doon sa USB para magkaroon siya ng Wi-Fi capability. Disable ko po. Magdi-disconnect ako. Tapos ito yung sa Wi-Fi, enable ko. Ayan na po. Magdi-disconnect ako. Cancel muna natin. Wait natin na lumabas dito. Ayan, connected na ako. Ayan, lumabas na. Okay. May password. Okay, cancel muna. Dito po, ayan po. Ito po yung test. Kung napansin nyo, no internet. Dito po, na-try natin mag-ping. Small letter. Ping. Google din is. Ayan po, mag-ping tayo. Ayan po, wala tayong internet. Okay, double click uli. Kung meron kasi minsan dito po, ayan po. Then, lagay natin yung password. Connect. Ayan na po. Kung napansin nyo po, wala pa po kong internet kasi hindi pa ako nakalagin sa portal. Medyo ganyan po. Oops. Ayan, para makita. Ayan po, dito sa Lysis, connected na po yung desktop at saka yung Rodje. Pero wala akong internet kasi
hindi pa ako nakalagin sa kanyang portal. Para makalagin po, naglagay tayo ng sa portal po yung dito sa ayan po, sa addresses pala 10.001. Ayan po. Okay, pasukin na natin. Wala na pong internet ito. Okay. Unreachable. Okay, pasukin natin yung 10.0.0.1. Ayan po. Dot 1 enter. Ayan po, MikroTik. Yung ginawa nating admin, tapos yung password is 1234. Connect. Ayan po, connected na po siya. Kung napapansin nyo po, napiping niya na po yung Google DNS. Bali may internet na po ito. Testing natin. Ayan po. Ayan po, mayroon ng internet. Okay. Dito, tingnan natin. Ayan po, 5 Mbps. Para malaman natin kung 5 talaga, dito po, try natin sa fast.com. Ayan po. Magtitest tayo. Ayan po. Malapit na sa 5. Okay, ayan. Kulay-pula yung hotspot. Kasi, yan po admin. Admin kasi yung user. Ayan po. 5 Mbps. Okay na po. Sana masundan nyo. Okay. Ayan po. Pag nag-logout ako, mag-unreachable agad yan. Ayan. Sana masundan yung video na ito para mag-success din kayo sa ikalawang video. Ang ikalawang video po natin ay tungkol sa pag-bind at pag-flash ng ESP32. Ayan po. Login po ulit po. Ayan, connected ulit. Okay mga sirs, guys, abangan nyo lang po yung next video. Thank you.